buwis na nakokolekta sa mga Pilipino, pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. Kaya naman dapat raw bayaran ito. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Commissioner Kim Jacinto Henares ng Bureau of Internal Revenue. Magandang umaga po, Commissioner Henares. Magandang umaga rin ho sa inyo at sa mga nanonood sa inyo. So, ngayon ang huling araw ng pagbabayad ng income tax sa BIR. Paano kung mahaba pa yung pila at magsasara na yung mga opisina ng BIR? Ano ba yun? Uubusin nyo ba yung kailangan magbayad? Hindi ho kami magsasara habang may, if you're in the line already by 5 o'clock, then we will entertain everyone. Paano kung may dumating para magbayad lampas ng 5 o'clock? Pero pwede pa bang pumila yung mga yon? Well, as long 5:05, 5:15. Gano'n ka-strict ba kayo? We're not that strict about 5:05, 5:15, no? But, I mean, we will accommodate as many people as possible. So pakilina lang po, hindi lang naman yung mga may kaya yung kailangan magbayad ng buwis, pati mga jeepney, tricycle drivers, kailangan din magbayad ng buwis, no? Lahat ng tao na may income, no, kailangan ho siya mag-file ng return at kung meron siyang babayaran, magbayad siya ng buwis. Kasi pwedeng negosyo ka at nalulugi ka, so yung income, wala kang income, pero kailangan pa rin kayong mag-file, no? Especially for those who are in business. So nasabi nyo na yung target nyo para makolekt yung income tax collection para sa April ay 105.12 billion pesos, no? Yeah, the 105 billion is the collection target para sa April at sa loob ng yung collection na yan, meron ng income tax, itong April 15, at meron rin hong iba-iba pang buwis, no? Like value-added tax, percentage tax, excise tax, document tax. So paano nyo ba na-calculate yung 105 billion na yan? Well, first of all, may binigay sa aming goal for the year, no? Okay. 940 billion. So kailangan distributin namin siya over the month. So how we distribute is based on historical performance. So we look at our past 5 years kung paano yun nangyayaring collection. So yun ho yung basehan ng... So yung target nyo for the year, 900 billion pesos and 940 billion pesos and 105 billion na yun is for April. For April, yung income tax. And the rest, yung balance, galing sa VAT at iba pang uri ng tax. Yung 105, every month, iba-iba hong buwis kinokolekta namin. No? So for April, merong income, merong percentage. Every month, to, merong kami kinokolekt ng income, percentage tax, excise, value-added tax, documentary stamp tax, capital gains tax. Every month, those kind of taxes are being collected, no? But we have a yearly target which we distribute through the month, and then we also distribute it through the region, no? The Revenue District Office. So marami hong distribution nangyayari tungkol dun sa goal na 940. So far, kasi last week pa lang, marami na siguro nagpa-file ng income tax, no? So sa tingin nyo, posible bang maabot yung target ninyo na 105 billion sa Abril? Hindi. First, our policy and our attitude is hanggang hindi pa natatapos ang buwan, talagang we're confident. Our outlook is always optimistic, no, that we will reach the goal. Kasi if you're not optimistic, then that means day one pa lang, you surrender already, di ba? But that's not the attitude. The attitude is you work and work and work until you reach the goal, no? And if you don't reach it, then that's the only time you look back and think what went wrong, no? So yun ho yun. So when everyone asks me about reaching the goal, of course, we're always optimistic. Tila yung isang strategy nyo, no, para ma-motivate yung mga ordinaryong tao magbayad, yung meron kayong hinahabol ng mga ilang tax evader. Big fish, hindi lang mga ordinaryong tax evader ito, mga kilalang tao, no, mga big fish. Ano to, sa tingin nyo, may epekto ito? Personally, maniwala ko meron, no? Pero syempre, that's just a perception, no? So we have to have hard facts. So we will know. No, one of the indicator will most probably be the April 15 performance, no, this April. So, although that's only one of the indicator. No? Okay, well, speaking of which, kumusta naman yung kasong isinampa nyo sa kay Congressman Mikey Arroyo at yung kayang asawa? Kakaumpisa pa lang na, no? Kami nag-file ng complaint at yung proseso niyan, DOJ will raffle it to their prosecutor. And that process normally takes 2 weeks for them to
assign it to a prosecutor, then that's the only time when the complaint will be furnished to the accused, whoever that is, and that will start the process of the preliminary investigation proper. Medyo curious lang ako, no? Parang kasabay ng kaso ng mag-asawang yon, yung kaso ni Diana Meneses, no? Paano naman sa lahat ng mga artista, no? Si Diana Meneses yung parang sinabay doon sa kaso ng Kasi ng the dating way we Pangulo? file our case is, kung kompleto na yung kaso, buo na yung ebidensya namin, pinafile na ho namin, no? Although kami required mag-file one every other week, kung minsan nagpa-file kami ng 2, kung minsan 3, no? Hindi lang isa, no? So, the case of Diana Meneses, because the case work was complete and we have all the evidence, so we filed the case already. Paano ba ho pinipili yung mga big fish na habulin at ipapahayag pa sa media? First, kung minsan may complaint, meron hong nagpo-provide ng information. Kung minsan kami mismo tinitingnan namin yung mga pina-file nila at nakikita namin yung discrepancy based on comparison of our data, no? O kaya, ordinaryong mamamayan din kami, no? Like for example, si Diana Meneses, nakikita mo siya sa TV, sa endorsement, pero wala ko kaming natatanggap na income tax return. So, yun ho yung proseso na nangyari, no? Then the other thing is, ina-announce lang namin kung fina-file na namin sa Department of Justice. The reason behind that is, kasi pag-file namin ng complaint, public document na ho yan, no? At ang experience namin, ang media has strong initiative. So, meron ho sila nakaposting tao sa mga fiscal's office, sa mga Department of Justice. And even if we don't come up with a press conference, nakukuha nila yung mga filing namin. So, imbis na magkagulo sa interpretasyon kung ano ba ibig sabihin ng kaso namin, minabuti namin na mag-press conference. Inuunahan nyo na yung mga sinasabi media. Hindi naman, kasi sila rin naman nandun. No? Parang sinasabi na namin para pare-parehong interpretasyon nun ano ho ginawa namin. Kasi pinapalabas ni Congressman Mikey Arroyo na political harassment lang daw ito, no? Hindi kaya gumaganti lang yung Aquino administration sa mga Arroyo? Alam nyo, pang 37th case ho siya eh. Kung pang-una, pangalawa, pangatlo, siguro pwede niyang sabing gumaganti. Pero pang 37th na ho siya, no? 37th under your administration? Yes. And we are already 9 months in the office. So if it's political, then shouldn't we have filed it earlier? And then the other thing, the Bureau of Internal Revenue is not a political office. It's mandated to collect taxes that is required under the law. So that's the only thing we're doing. Maraming lumalabas na balita tungkol sa korupsyon sa loob ng gobyerno, no? Kaya ito, madalas din namin marinig na bakit pa kailangan magbayad ng buwis, kinukurakot lang din naman. No? Anong masasabi niyo dun sa mga ganong argumento? Alam niyo, ang obligasyon ng mamamayan dalawa ho, no? Una, magbayad ng buwis, kasi yun ho sinasabi ng batas. At pangalawa, siguraduhin yung binabayad nilang buwis ay ginagamit ho sa tama. No? So, siguro our obligation is twofold. No? Pagkatapos yung kami bayaran, siguro dapat bantayan nyo rin ang gobyerno na ginagastos niya sa tama. At siguro the greater reason for bakit mali yung ganung pag-iisip is, kung hindi ko tayo magbabayad ng buwis, wala tayong gagastusin pang serbisyong bayan, no? Yung wala tayong matatayong eskwelahan, wala tayong yung mga teachers, hindi natin siya matitrain, hindi sila ma-hire, wala tayong healthcare service, wala tayong kalsada. So kung wala tayong mga kalsada, wala naman mamumuhunan sa Pilipinas, wala rin tayong trabaho. So dahil doon, wala rin tayong makukolekt ng buwis. So it's a vicious cycle. So hindi ba, kung gusto nyo magkaroon ng serbisyo, kailangan, first and foremost, may pera ho panggastos. Kasi kung wala kang perang panggastos, wala ka rin ikokorap. Pero wala ka rin makukuha. No? Di ba ho? Ang whole objective is to improve the country. No? So, the solution should be, you should have the money, which is you should pay the right taxes, and make sure it is spent properly. Okay. Good luck sa inyong misyon. Commissioner Kim Inares ng BIR. Thank you ho.